Ito na yung video na kung saan ay nagsalita si Senator Jinggoy Estrada. Bago siya sumurinder sa CIDG ay nagkaroon muna na siya ng talumpati na kung saan ay inihayag niya ang kanyang side, paglilinaw na talagang wala siyang kinalaman sa mga akusasyon sa kanya. Normally kasi kapag inaakusahan ng mga ganitong kaso ay marami tayong maririnig na komento o reaction at talagang yung iba ay pinagdidiinan kaagad nila na parang guilty na kaagad yung tao. Pero siyempre may batas pa rin po tayo at talagang dumadaan din sa due process ito at dito makikita natin na talagang hinarap ito ni Senator Jinggoy Estrada. Bago naganap ang pag-surrender niya, ito ang huli niyang speech na kanyang ginawa bago siya sumurrender sa CIDG. So panoorin natin itong video na ito. Nais ko lang pong bigyan ng mga bagay nito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peterson. Hindi ako matitinag sa anumang pagdidipit, nananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninip. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Talagang ayaw nga niyang pasasakop sa Senado bilang senador na ang proseso ng pagsasaayos ng kanyang kaso ay hindi siya kumikiling bilang member ng Senado at hindi niya ginagamit ang office ng Senado. Nais niyang ipakita na wala siyang kinalaman sa mga akusasyon na ginawa sa kanya. At marami siyang binabanggit dito na may mga tao daw na lumapit pa sa kanya para sa isang bagay na gusto nilang gawin. Ngunit tinanggi niya ito dahil gusto niya ipakita na talagang bilang senador ay talagang pinaninindigan niya kung ano ang kanyang kinatatayuan o ang magiging isang miyembro ng independent majority bloc na sinasabi niya. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. Nakita natin na bigla na lang natin na laman na may isang napatawag siya para sa pagdinig na yun kung saan ay involved siya sa mga flood control project na yun. Yung sinasabi niya na maging si Ping Lacson na nagsasalita na yun ay isang matibay na ebidensya na nagpapatunay na wala siyang kinalaman
At wala namang daw na nakikitang basihan o base dun sa insertion na sinasabi niya. So, hindi kaya talagang ang dahilan nito ay dahil lang sa politika talaga. Yun ang ano dito no? Kapag may mga bagay na hinihindian o hindi gusto ng kabila, gumagawa ng mga ganitong klaseng akusasyon para lang madiin ang isang opisyal ng gobyerno katulad ni Senator Jinggoy, no? Hindi ko sinasabi na not guilty itong si Senator Jinggoy, pero base sa kanyang mga salita, siyempre hindi pa naman talaga siya convicted dito sa kasong inuugnay sa kanya, at ito'y salukuyang dinidinig. So, dapat yung mga ebidensya, titingnan natin kung ano talagang klaseng mga ebidensya ang nagtuturo kaugnay sa akusasyon sa kanya na ito. Dahil kung ito yung mga haka-haka lamang, siguro hindi naman ganito ang mangyayari na talagang i-detain siya. At yun nga, nagkaroon na ng warrant of arrest at siya ay sumuko mismo. So, hinahanap ko yung ilang photo coverage kung saan hinuhuli siya, pero wala pa akong makita. So how can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Abangan natin kung sino nga talaga itong mga binabanggit na ito na Senator Jinggoy Estrada. Itong mga taong lumapit sa kanya at talagang nais siyang umalis sa pagiging member ng majority block na sinasabi niya at kapalit niya ng kaso na ito. Pero mo matinding ano to no? Yung ganitong nangyayari na ito. Akala ko nung araw sa mga pelikula lang nangyayari to. Pero ngayon talagang nangyayari na sa totoong buhay natin, naging sa Senado. Nung araw mga pelikula lang to alam natin itong si Jinggoy, dating artista ito pero ngayon, ayan, mayroon tayong abangan natin yan kung sino talaga yung mga taong yan na sinasabi dito na Senator Estrada. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. So yun, inyo pong napanood ang video na kung saan ay nagsalita si Senator Jinggoy Estrada
bago ito sumuko sa DILG. At narinig natin ang kanyang pahayag kung paano siya iniugnay o sa kasong kinasangkutan niya. At maging ang sinasabi niyang pagkumbinsi sa kanya na umalis sa majority block at para alisin ang kanyang kaso. So abangan natin to, nakakaabang itong mangyayari sa kaso na ito ni Senator Jinggoy Estrada. At sa mga nais pong magbigay ng kanyang pahayag, komento, reaction o opinion, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!